Para maka-move on ka, gawin mo ito. Number 1, have a closure. Hanggat maaari, magkaroon kayo ng closure. Mahirap kung ang isang relasyon ay nagtapos ng walang closure. Mahihirapan ka sa pag-move on dahil baka umasa ka pa na mahal ka pa rin niya. At umasa ka pa na babalikan ka pa niya. Yun bang mag-iisip ka kung ano ba ang mga nagawa mo? O ano bang kulang sa'yo? At importante na itanong mo ito sa kanya. Mahirap kung maghiwalay kayo na walang usap-usap. Pag may closure kasi, sarado na yung kwento nyong dalawa. Number 2, block or unfriend him or her sa social medias. Hindi porket binablock mo siya sa FB, ay bitter ka na. Ginagawa mo ito para maipadali yung process sa paglimot mo sa kanya. Para naman hindi mo na makita yung current updates niya sa buhay niya. Kasi ikaw lang din yung mahirapan kapag palagi mo siyang ini-stalk sa Facebook. At putulin mo na ang lahat ng koneksyon mo sa kanya. Dahil kung patuloy pa rin yung koneksyon nyo sa isa't isa, ano sa tingin mo, makaka-move on ka ba? O di ba hindi? Dapat putulin mo na ang komunikasyon nyo ang dalawa. Number 3, delete all your photos and conversations. Burahin mo na yung old convos, LSM mo sa kanya. At pati yung pictures nyo na magkasama kayong dalawa. Kasi sa tuwing titingnan mo yan, yun bang maaalala mo lang kung gaano mo siya kamahal. At ito no, manghihinayang ka lang. At I'm sure, mas lalo kang masasaktan. Palagi mo itong tandaan, huwag masyadong martir. At huwag ka nang gumawa ng mga bagay na alam mong masasaktan ka lang. Number 4, iiyak mo. Ilabas mo lahat yung sama ng loob mo. Iiyak mo nang iiyak. Hindi porket umiiyak ka, weak ka na. Ginagawa mo lang yan para mabilis kang makamove on. At sa tingin mo ba, mapabawasan ang sakit kung iniipon mo lang dyan sa dibdib mo? Pwede mo namang i-share sa friends mo at sa family mo. And I think matutulungan ka pa nila sa mga problema mo. Iiyak mo ng 3 araw, maximum na ang 3 araw. Hindi porket 2 buwan kayong magkasama o 4 na taon kayo. Ganun ka din katagal iiyak? At baka magbukang zombie ka na niyan. Pang-5, maglibang ka. Yun bang sasama ka sa get-together ng mga friends mo? Kahit iniwan mo yang mga yan nung nagkasyota ka, tatanggapin ka pa rin yan. Maglibang ka, make more friends. At gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagawa during that day na kayo pa. Enjoy yourself and make more time with your family. Pang-6, magpaganda at magpagwapo. Magpa-fresh, magayos, magpapogi, magpaganda, huwag magpabaya sa sarili. Yun bang ipakita mo sa kanya na mas better ka ngayon kahit iniwan ka pa niya? Ipakita mo sa kanya na kaya mo rin kahit wala siya. And be successful. Oo, hindi lang ganda at gwapo. Dapat may mararating ka. Tulad ng tuparin mo yung mga pangarap mo para mapasabi talaga siya ng sayang pinakawalan ko pa siya. Pang-7, maghintay. Yes, maghintay kang humilom yung mga sugat mo. At maghintay kang makalimot sa sakit. Time heals. Darating at darating din tayo dyan. Pero ito ang wag mong gawin. Wag na wag mong gagawing paraan para makalimot ang gumamit ng iba. Dahil masasaktan mo lang siya. Alam kung gaano kasakit yon, kaya wag mo nang iparanas yon sa iba. Pang-8, at ito ang pinakamaganda. Let someone worth it enter. Hindi porket nasasaktan ka na noon, ay hindi ka na magmamahal ng iba. Buksan mo pa rin yung puso mo sa posibilidad na magmahal ng iba. At hayaan mong patunayan ng iba na masarap pa rin magmahal at may mag-aalaga. At palagi nyo po itong tandaan. Kapag nakahanap na kayo ng taong mamahalin mo ng sobra at minahal kayo ng sobra, wag mo na siyang i-compare sa taong nanakit sa'yo. Hinding-hindi sila pareho. Tandaan mo yan. Huwag mo namang iparusa sa kanya ang naging kasalanan ng ex-boyfriend or ex-girlfriend mo. And please, ituring mo siyang iba sa mga taong nanakit sa'yo. Just love as if you have never been hurt. At kapag dumating man yung panahon o pagkakataon na magkakasalubong kayo ng ex mo, be confident and smile. And mapapasabi ka na lang ng, "Hi, ako nga pala yung sinayang mo. We are just strangers with memories." Okay? I hope na makatulong ito sa'yo. Amping.